So, preparation daw natin, 12 mm. Ang hinang daw natin, 10 mm. So, mas malaki yung preparation. So, ano ba preparation pag fillet weld? Gagawa ka ba ng groove? Hindi. So, malamang gagrinderin mo lang yung area na hihinamin mo. Kung dito yung bakal mo, no? Okay, before tayo maggawa ng preparation at saka ng weld, ang tanong, saan tayo gagawa? Sa other side ba o sa arrow side? Sa other side. So, dahil yung ating instructions ay nandun sa other side, no? So, alin yung other side ngayon? So, itong kabila. Kasi yung tinuturo ng arrow, yun ang arrow side. Kaya andun yung arrow, yun yung arrow side. So, dito tayo gagawa sa kabila. No? Dito tayo mag-welding. Wala tayong gagawin dito kasi wala namang instructions dito. No? So, ibig sabihin, dito tayo. Tama ba? Sure. So, kung ang bakal natin ganyan, no? For example, ganyan yung bakal natin. Mamukha bang T-joint? Sure. So, ang sabi, mag-prepare daw tayo ng 12 mm. So, both metals. No? Itong bakal na to, tsaka itong bakal na to, mag-prepare daw tayo ng 12 mm. So, sukat tayo, no? From here, sukat tayo ng 12 mm. From here, sukat tayo ng 12 mm. So, hindi pa naka-enter. Ito yung 12 mm. No? Ito yung 12 mm. So, anong gagawin? So, lilinisin lang natin ang grinder yan. Lilinisin lang natin ang grinder. Kasi, wala namang masyadong preparation pag fillet weld eh. Kasi yun na yun eh, fillet weld, di ba? So, ang hinang daw natin, kailangan 10 mm. Bakit mas maliit yung weld size kaysa lang sa preparation size? Pwede bang mas malaki yung weld size kaysa sa preparation size? Bakit? Nilinis mo nga yung siya. Oh, kasi pagka mas malaki yung weld, meron kang area na we-weldingin na hindi mo nilinis. Diba? So pagka fillet welds, no, ang preparation lagi, mas malaki yung nililinis kaysa sa gagawin mong hinang. So ang hinang natin, 10 mm lang. So sukat tayo, 10 mm lang. So, fillet weld. So, ito yung ating weld. So, kung napansin nyo, so, ito rin yung weld symbol. Fillet weld. Diba? So, yun lang. Kaya lang, yung actual weld niyan, malamang, siyempre, umuumbok yun. Diba? Pero yung actual weld strength niya, ito lang talaga. So, yan ang pagbabasa ng welding symbol. Sample pa lang yan. Okay na? Hanggang dito pa kayo matututo sa pre-training. 3 days lang. Kaysa dun sa training yung pagkahaba-haba, 34 days. Sir, bigay lang ang bakal yun eh. Weldingin mo yan. Kaya yung makaka-discover. Okay, fillet weld yun. Groove weld naman. Discover. Under ng araw. Okay, 10 mm at saka 12 mm naman yung ating preparation and weld size, no? Ano yung group, ano yung weld symbol? Arrow side. Groove. Anong tawag dun sa weld symbol? Group weld. Okay. Groove weld symbol. So gagawa tayo ng groove, no?
For example, ito ay 10 mm kasi standard naman ng practice is 10 mm. Ito mo bebe, pag ganun. So 10 mm. So, saan tayo gagawa? Other side, arrow side. Arrow side kasi nandito na arrow side ito arrow side, ito yung area. Eh dun sa bakal, saan tayo gagawa? Sa taas o baba? Sa taas. Bakit sa taas? Eh, nasa ilalim yung ating instructions. Kasi doon nakaturo yung arrow. Yung isa nakatutok doon. Pero side na. Paano naman to? Sa ibabaw. Sa ibabaw pa rin. Sa ibabaw pa rin. Eh, nasa ibabaw, hindi mabaliktad. Okay, kasi ito na yung tinutukoy ni arrow. So, ito yung arrow side. Ngayon tayo ay nasa other side. So, sa ibabaw tayo magtatrabaho. So, maraming paraan para basahin yung welding symbol. At saka, according to welding symbol, yung trabaho natin, kahit na magkaiba yung ating instruction sa welding symbol, pwedeng maging parehas. Tama ba? Kasi depende sa pagbabasa ng welding symbols. Sobrang importante po yung drawing interpretation at saka interpretation ng reading of welding symbols. Pag mag-apply kayo abroad, laging nakalagay. Dapat yung qualification nyo can interpret drawing at saka can read welding symbols. So, bakit hindi kayo natututo ng gano'n? Hindi na pa-practice. Actually, hindi lang sinabi ng trainer nyo na importante yun. Na pagka nag-a-apply ng work abroad, welding, number 1 requirement yun. Ngayon, alam nyo na, siguro sa susunod na training, iintindihin nyo yung tinuturo ng trainer nyo. Kasi I'm sure tinuro yun ng trainer nyo. At sinasabi sa'yo, sa trabaho, malalaman mo na yun. Baka hindi niya alam, kaya hindi niya naturo ng website. Tapos ang tanong pa, siya ba nagtrabaho? Kasi maraming trainer hindi nagtrabaho. No? Natuto lang sa eskwelahan na ganito, may pinag-aralan, engineering, o kaya teacher, o kaya kung anumang degree course, no? Nakakuha ng certificate of employment sa ibang kumpanya kahit hindi siya nagtrabaho doon. Nag-apply sa test na maging trainer. So, ito na. Gagawin natin. So, meron tayong bakal. Ito yung ating bakal. Ang sabi, sa ibabaw daw tayo magtatrabaho. 10 mm yung bakal natin. 10 mm yung preparation. No? So, inukaan ko. Kasi groove weld eh. Ano ba Tagalog ng groove? Uka, no? O kaya kanal, no? Pero sa ibang bansa, pag tinawag na kanal, malaki yun. Kasya barko eh. Sinong nagsiman na? Nakadaan sa Panama Canal. Isipin mo yung tanker nakakadaan sa kanal. Diba? Pero dito sa Pilipinas, ang kanal, puro tayo lang. Daga. Tama ba? Daga. Pero ang ibig kasi sabihin sa Pilipinas na kanal. So, meron tayong preparation. No? 10 mm yung ating preparation. So, yung weld daw dapat 12 mm. No? So, pwede maging ganun yung ating weld. No? Pag sinukat, 12. Lalampas ng konti. 12 mm. So, bakit kailangan mas malaki yung hinang dito sa groove weld? Samantalang sa fillet weld, mas maliit ang hinang kaysa sa preparation. Nag-grind pa siya. Nag-grind. Gagrinderin ba? Actually, kahit hindi naman grinderin. Kasi yung actual strength nga ng baka, ng ating weld ay hanggang dito lang. So, kaya kailangan laging may pasobra ang ating hinang. Sa fillet weld, gano'n ba kalaki kailangan ng hinang? Depende sa bakal. Depende sa bakal. So, meron akong fillet weld. So, normally,
yung sukat nito, no? Yan. Dapat kasing laki nito, no? Hindi pwedeng mas maliit. Yun yung standard na required strength of weld. So kung mas maliit yun, siguro meron pang isang hinang dito o kaya hindi kailangan yung strength. Pero kung kailangan ng strength, kung kailangan yung strength, hindi pwedeng mas maliit yung actual weld strength kaysa dun sa size ng bakal. Ganon ang pagbibigay ng weld strength sa fillet weld. Sa groove welds naman, kailangan mas malaki yung weld mo kaysa dun sa bakal dahil yung actual strength mo ay yung laki lamang ng bakal. Eh, tama nga si Sir. Paano kung ang fabrication mo yung finish, no, ay kailangan naka-flush, yung pantay lang. Yung hindi halata. Tapos mo siyang weldingin, ipipinish mo pa siya ng grinding para hindi halata yung lutungan. So, kailangan yung strength mo, kasi yung strength din ng bakal. So, parang dito, no? Dapat yung fillet weld mo, kasing tibay rin nung laki ng bakal. So, yun. Yan yung mga weld size. Eh, paano naman to? So, maglagay tayo ng ano po? Kung 1/8, 70 degrees at saka contour symbol. No? So, sa contour symbol, may tatlo lang na contour symbol. Ito. So, merong flash, concave, convex, at saka concave. No? So, yung flash, pagka fillet weld, flash. Pagka concave, nakabukol. Pagka convex, nakabukol. Pagka concave, nakalubog na ganyan. So, dito, ito pa rin yung gagawin natin. Bakal ulit. Parang Ajinomoto. Ay, sorry. Okay. So, symbol ulit, no? Kaya kanina, 10 mm. Kaya lang, yung sabi, meron tayong 1/8 na root gap. So, dapat meron tayong root gap. No? So, ilalayo natin siya. One-eighth na root gap. Oh. Tapos, kailangan meron daw tayo 70 degrees. So, dapat nung gin-grinder natin to, no? Sinukat natin siya na 35 degrees bawat isa para magkaroon tayo ng 70 degrees. So, dapat ito ay 35 degrees. Para total natin 70 degrees. So ngayon, meron na tayong root gap, meron na tayong bevel angle or groove angle. Total groove angle natin 70 degrees. Yung hinang natin 12 mm pa rin, concave. So ganun pa rin. Nakuha. So, medyo mabilis lang yung instructions, pero hindi ko na pala binura. Medyo binago ko lang, no? Lagyan ko lang konting twist.
So, anong sabi? Basahin muna natin yung reference line, no? Una nating kailangan tingnan nasaan ba yung instructions. Nasa other side, nasa arrow side. Nasa arrow side. At saka natin interpret yung laman, no? So, meron tayong 7mm na preparation, 12mm na weld size, tapos anong weld symbol? Groove weld. Merong 1/8 na root gap, merong 70 degrees na okay angle, meron contour na flash. Ano ibig sabihin ng G? Grind. Doon sa finish symbol, no? Sa finish symbol, ang mga symbol dyan, grind, machine, no? Pwedeng dumaan sa machine shop, no? Pwedeng hammered, at saka pwedeng chip, no? Chipping hammer. So, pag hammered, normally para kang panday, habang mainit pa, pupukin mo na siya. So, kung ang nilagay ko rito ay hammered, no? H. So, kailangan ma-flat ko yung aking weld using hammer. Oo. Kaya habang mainit, kailangan pupukin sir. Nakasitilit ko sir. Asitilit. Hindi, hindi naman nakalagay. Oxyacetylene. Nakalagay, hammered. Para mag-flat. Kailangan nagbabaga eh. So, kailangan, after ko siya weldingin, pukpukin ko siya ng martilyo para mag-flat siya. Mabilis Eh, yun yung instruction eh. Diba? Mabilis yun dapat. So, paano natin gagawin yan? Ang sabi, meron daw tayong bakal. Saan ako gagawa sa bakal ko? Sa ibabaw o sa ilalim? Babaw. Ibabaw pa rin. So, lagyan na natin ang gap. 1/8 yung gap natin. Ang bevel natin, 35 degrees ulit kasi 70 degrees ang total angle natin. No? Kaya lang, 7mm lang yung preparation. 10mm yung bakal. So, sukat tayo, no? Simula dito, sukat tayo ng 7mm. Wala kayo ano. 7mm. So, doon lang tayo gagawa ng bevel na so, nagkaroon tayo ng landing or root face. Malaki. Kuha. Tapos, mag-weld na tayo ng 12mm. Kaso hindi dapat 12mm to. Sorry. Dapat 10mm lang. Kasi, flash yung symbol eh. So, 10mm. So, eto, we-weld natin. So, ito yung magiging actual weld. Pag sinukat siya, 10mm. Hindi mangyayaring 12mm yung size of weld. 10mm lang yung bakal. Tapos, flash yun. So, pagka meron kayong, kaya kailangan marunong kayo mag-interpret. Pagka merong questionable doon sa instructions, balik kayo doon sa foreman o doon sa welding designer, no? Weld joint designer. Sabihin nyo, tama ba yung ganito? Bakit malaki yung size of weld, eh yung bakal maliit lang, tapos naka-flash tayo na finish. Eh hindi natin mapa-flash yung 12mm sa 10mm na bakal. Diba? So may discrepancy. Malinaw? Thank you sir. Dito kayo matututo ng gusto ah. Isang araw lang na training. Lahatin mo na sir. Sir, yan ang hinahanap kong paliwanag. Ano ko nang